Ang kasong tatalakayin natin ngayon ay naganap sa Flushing Chinatown sa New York sa Amerika. Ito'y kwento ng isang Chinese na babaeng immigrant na dumaan sa hirap at pang-aabuso sa kamay ng pamilya ng kanyang asawa sa Amerika. At sa huli, siya ay naging biktima ng brutal na karahasan mula sa isang lalaking nakilala niya bilang kanyang lihim na naging kalaguyo. Ngunit paano nga ba nauwi sa isang malagim na trahedya ang isang lihim na pagmamahalan? Anong kayang gawin ng isang taong sukdulan ng sama? Ngayong oras ay samahan niyo akong himay-himayin ang buong detalye ng kwentong ito at bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Si Zhao Xiaomei ay ipinanganak at lumaki sa Fuzhou. Ito isang lungsod sa Fujian Province sa timog silangang bahagi ng China. Galing siya sa isang simpleng pamilya at sa kasamaang palad ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral ng matagal kaya maaga siyang nagsimulang magtrabaho para makatulong sa kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga kakilala, nakilala ni Xiaomei ang lalaking magiging asawa niya. Mabilis ang naging takbo ng kanilang relasyon at agad silang nagpakasal. Sa kasamaang palad, napunta si Xiaomei sa isang pamilyang hindi siya gusto pero hindi naman nagtagal, umalis ang kanyang mga biyanan at pumuntang Amerika para doon magtrabaho at manirahan. Iniwan silang mag-asawa sa China at sa paglipas ng panahon, nagpasya ang kanyang asawa na sumunod sa kanyang mga magulang sa Amerika para doon na daw magtrabaho. Sa panahong umalis ito, buntis si Xiaomei pero kinailangan niyang maiwan mag-isa sa China at ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis na mag-isa. Umaasa siyang kapag nakapag-adjust na ang kanyang asawa sa buhay sa Amerika at nakahanap na ito ng bagong trabaho, kukunin siya nito para makasama. Pero sa kasamaang palad, mas naging malupit ang realidad kaysa sa inaasahan niya. Halos kararating pa lang ng kanyang asawa sa Amerika nang simulan na itong hikayatin ng kanyang mga biyanan na hiwalayan si Xiaomei. Walang nakakaalam kung bakit ganoon na lang katindi ang kanilang pagtutol sa kanilang relasyon pero malinaw na ayaw nila si Xiaomei para sa kanilang anak. Sa buong mahabang panahon ng pagkakahiwalay nila sa kanyang asawa, kinailangan ni Xiaomei na tiisin ng mag-isa ang matinding pressure at kahihiyan lalo na ang walang katapusan nilang alitan ng kanyang mga biyanan. Ang kalungkutan ng pagiging isang buntis na asawa na malayo sa kanyang asawa, kasama pa ang pagkabahala sa isang hindi tiyak na hinaharap ay naging sanhi ng matinding pagkasira ng kanyang kaisipan. Dumaan si Xiaomei sa malubhang problema sa kanyang pag-iisip sa madilim na panahong iyon. Pero nang sa wakas ay maisilang niya ang kanyang anak na babae, pumayag ang kanyang mga biyanan na sumunod silang mag-ina sa Amerika para makasama ang kanyang asawa at ama ng kanyang anak. Ang buong akala ni Xiaomei ay magiging maayos din ang takbo ng lahat, pero ang realidad ay kabaliktaran nito. Pagdating nila sa Amerika, ang relasyon ni Xiaomei sa kanyang mga biyanan ay hindi lamang hindi gumanda, kundi lalo pa itong lumala. Palaging nagkakaroon ng matinding alitan at bangayan sa pagitan niya at ng kanyang mga biyanan at ang malala pa ay umabot sa sukdulan nang ipabalik siya ng kanyang mga biyanan sa China at pinilit siyang mamuhay ng mag-isa sa loob ng ilang panahon. Walang magawa si Xiaomei dahil sa kabila ng lahat ng ito ay tila walang pakialam ang kanyang asawa sa kanya at ito'y kamping-kampi pa sa kanyang mga magulang. Bandang taong 2019 naman, nagbago ulit ang lahat nang magdesisyon ang kanyang mga biyanan na bumili ng bahay sa Whitestone, Queens sa New York City at muli nilang pinatawag si Xiaomei na bumalik sa Amerika upang sila'y magsama-sama ulit sa iisang bubong. Ang asawa ni Xiaomei ay nagtatrabaho sa isang construction industry sa Amerika at bagamat mabigat ang trabaho, nagbigay ito ng matatag na kita para sa kanyang pamilya.
Sa panahong iyon ay 7 taong gulang na ang kanilang anak ni Xiaomei at magkasama nila itong pinapalaki doon. Ngunit sa mga social media account ni Xiaomei, makikita lamang ang mga larawan niya kasama ang kanyang anak at wala ni isa sa mga litratong kasama nilang mag-ina ang kanyang asawa. Ang kawalan ng larawan nito ay isang tahimik na palatandaan ng hindi masayang pagsasama at di nakikitang distansya sa pagitan nila. Ayon din sa mga kapitbahay nila, ang pamilyang ito ay palaging tila sarado at bihirang makipag-usap sa mga tao sa paligid nila mula nang lumipat sila sa kanilang lugar. Namumuhay sila ng tahimik, nakatuon lamang sa kanilang pamilya at bihirang makipagkwentuhan o lumahok man lang sa mga aktibidad ng komunidad. Pero sa pamilyang iyon, si Xiaomei ay kakaiba sa kanila. Siya ay may matangkad at payat na pangangatawan, may mahaba at maitim na buhok na dumadaloy sa kanyang likod at may banayad at magandang mukha na agad nakakaakit ng pansin. Hindi tulad ng malamig at malayong ugali ng kanyang mga biyenan, si Xiaomei ay may mabait at kaaya-ayang personalidad. Madalas din siyang makitang naglalakad sa kapitbahayan kasama ng kanyang anak. At tuwing makakasalubong niya ang mga kapitbahay, palagi itong nakangiti at magalang na bumabati. Pagsapit ng tag-init ng taong 2021, isang nakakagulat na insidente ang yumanig sa buong kapitbahayan. Isang gabi ng Agosto ng taong iyon, habang mahimbing ang lahat sa pagtulog, ang malakas na sirena ng mga pulis ay yumanig sa katahimikan ng lugar at ginising ang buong komunidad. Lumabas na tumawag si Xiaomei ng pulis ng gabing iyon dahil siya daw ay inabuso ng kanyang sariling biyenan na lalaki. Mabilis kumalat ang balita sa kapitbahayan at pinag-usapan ito ng lahat, pero sa kasamaang palad ay walang nakakaalam ng totoong dahilan sa likod ng seryosong alitan sa loob ng pamilyang iyon. Matapos naman ang nakakatakot na gabing iyon, nagdesisyon si Xiaomei na tumakas sa kanilang tahanan at dahil dito, kinailangan ng kanyang mga biyenan na hanapin siya at sa huli ay naibalik din nila ito sa kanilang tahanan at tila siya ay ikinulong. Matapos ang insidenteng iyon, tila nagbago ng tuluyan si Xiaomei. Hindi na siya nakikita ng mga kapitbahay na tila ba nagsara si Xiaomei sa kanyang sarili at nagtago na lang sa loob ng 4 na sulok ng kanilang problemadong bahay. Ngunit higit pa sa mga dahilan na iyon, may isa pang lihim na itinatago si Xiaomei. Isang lihim na sa kanyang akala ay magdadala sa kanya sa isang mas magandang sitwasyon. Lihim siyang nakikipagtagpo sa isang lalaki na kalaunan ay naging kanyang lihim na kalaguyo. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Wang Qiming, isang 52 taong gulang na Chinese-American na may 23 taon na agwat kay Xiaomei. Ipinanganak si Qiming noong Setyembre 1969 sa China. Noong 2003, nagpa siyang pumunta sa Amerika bilang estudyante at matapos makapagtapos ng pag-aaral, hindi na ito bumalik sa China. Pagkus, pinili niyang manatili sa Amerika upang maghanap ng oportunidad sa negosyo at buuin ang kanyang karera doon. Unti-unting naging maayos ang kanyang buhay at nanirahan siya sa abalang New York City kung saan ay nakilala at nakapangasawa siya ng isang Amerikanang babae. Ang kasal na ito ay nagbigay kay Qiming ng 2 anak at higit sa lahat, nakatulong ito upang makakuha siya ng pinapangarap niyang green card at di nga naglaon ay naging legal na siyang permanenteng residente ng Estados Unidos. Ngunit sa mga nakaraang taon, hindi naging maayos ang takbo ng negosyo ni Qiming. Lumalala ang pagiging hindi tiyak ng kita habang tumataas naman ang kanilang gastusin sa New York. Ang kanyang 2 anak ay bahagyang lampas 10 taong gulang na noon kung saan ang mga ito ay nangangailangan ng mas malaking gastos at atensyon para sa kanilang edukasyon. Sa harap ng matinding pressure na suportahan ang kanyang pamilya, kinailangan ni Qiming na isantabi muna ang kanyang mga pangarap sa negosyo at magtrabaho bilang isang full-time na driver. Dahil naman dito, nagkakilala sila ni Xiaomei sa isang party sa loob ng isang Chinese community.
Noong araw na iyon, nakatanggap ng paanyaya ang asawa ni Xiaomei na dumalo sa isang pribadong party at bilang magalang na pag-uugali, kinailangan niyang isama ang kanyang asawa para makilala siya ng kanyang mga kaibigan at business associates. Gumugol si Xiaomei ng mahabang oras sa pag-aayos ng kanyang sarili upang magmukhang maganda at nagsuot din siya ng napakagandang damit para magmukhang kaakit-akit. Dahil dito, hindi nakalampas sa mata ni Kiming ang kanyang banayad at eleganteng ganda. Kaya sa mismong party, siya mismo ang lumapit kay Xiaomei at nagsimula ng simpleng pag-uusap. Sa simula ay nagkaroon lamang sila ng simpleng usapin tungkol sa buhay nila sa Amerika, trabaho at sa kani-kanilang pamilya. Ngunit sa paglipas ng oras, tila nag-click ang kanilang personalidad at bago matapos ang party at maghiwa-hiwalay ang lahat, nagkaroon sila ng pagkakataong magpalitan ng numero. Ngunit matapos ang party, bihira na lang ang kanilang naging komunikasyon dahil pareho silang may sariling pamilya, abala sa buhay at responsibilidad at bihira na rin silang mag-chat. Tila ang ugnayang iyon ay unti-unti ding lulubog sa paglipas ng panahon, ngunit bandang Pasko ng taong iyon, biglang naalala ni Kiming si Xiaomei at nagdesisyon itong magpadala sa kanya ng isang Christmas greeting. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ang simpleng mensaheng iyon ang naging simula ng lalong lumalalim na relasyon nila. Mula noon, mas madalas na silang mag-usap at ang kanilang pag-uusap ay naging mas malapit, personal at romantiko. Kahit malinaw sa kanila na pareho silang may pamilya, may asawa at may responsibilidad na hindi maaaring baliwalain, ipinagpatuloy nila ang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, madalas anyayahan ni Kiming si Xiaomei na kumain, manood ng sine at lumikha ng maraming pagkakataon para magkasama sila na hindi naman tinatanggihan ng babae. Nagpatuloy ang lihim nilang date at halos 1 taon ng kanilang lihim na pagkikita, tuluyan nilang nilampasan ang huling hangganan. Tinukoy nila ang kanilang romantikong relasyon at opisyal silang naging lihim na magkasintahan. Pareho nilang ginustong pumasok sa isang ipinagbabawal na relasyon na alam nilang mali pero hindi nila kayang pigilan. At para naman mapanatili ang kanilang lihim na pagkikita, nagdesisyon si Kiming na magrenta ng isang kwarto sa isang apartment sa Main Street sa Flushing at doon sila lihim na nagtatagpo. Mas madalas pa ang kanilang pagkikita nang kinailangan ng asawa ni Xiaomei na ma-relocate dahil sa trabaho ng halos kalahating taon. Dahil dito, lalong lumalim ang kanilang relasyon at ito ay naging halata na rin sa ibang tenants sa parehong apartment at kapitbahay sa paligid. Madalas silang makita na magkasabay na naglalakad, na magkasama malapit sa apartment building at halatang sila ay tunay na nag-iibigan. Sa buong panahon nilang magkasama, ipinakita ni Kiming ang labis niyang pagiging mapagbigay at maalaga at madalas pa nga ay binibilhan niya si Xiaomei ng magagandang damit at mamahaling designer handbags. Hindi lang sa material na bagay tumigil si Kiming. Nagbukas pa siya ng supplementary credit card para kay Xiaomei para malaya itong makagastos ng hindi iniintindi ang pera. Nang timbangin ni Xiaomei ang dalawang mundo sa kanyang buhay, nakita niya ang malinaw at masakit na kaibahan. Si Kiming ay maalaga, mapagbigay ng mamahaling regalo at higit sa lahat, binibigyan siya nito ng atensyon na matagal na niyang hinahangad sa kanyang asawa. Sa kabilang banda naman ay ang kanyang asawang walang pagpapahalaga sa kanya at ang kanyang mga biyanan na hindi siya tanggap at hindi siya kayang igalang at respetuhin. Sa kanyang paghahambing sa dalawang panig, tuluyan nang lumipat ang puso ni Xiaomei kay Kiming. Sa paglipas naman ng panahon, nabuntis si Xiaomei sa una nilang anak ni Kiming. Sa una ay napakasaya nito at siya ay umaasa na magiging dahilan ito para mapagtibay pa nila ang kanilang relasyon at ito'y maging lehitimong dahilan para makipaghiwalay si Kiming sa kanyang asawa, ganun din siya at sila'y magtayo ng bagong pamilyang magkasama.
Sa isip ni Xiaomei, isa itong magandang pagkakataon para makapagsimula ulit kasama ng taong tunay na nagmamahal sa kanya at siya ay makakatakas na rin sa malupit na kamay ng kanyang mga biyenan. Ngunit sa kasamaang palad, tila naging malupit ang realidad kay Xiaomei. Nang malaman ni Qiming na siya ay buntis, kabaliktaran ang naging ugali niya sa inaasahan at pinilit niya si Xiaomei na ipalaglag ang bata. Ayon pa kay Qiming, wala daw siyang balak iwan ang kanyang kasalukuyang pamilya para lang kay Xiaomei. Marahil para kay Qiming, ang kanilang relasyon ay parang isang libangan lamang at hindi niya kayang isakripisyo ang kanyang pamilya para lamang sa babaeng ito. Nang marinig ito ni Xiaomei ay halos gumuho ang kanyang mundo. Pero dahil pinilit siya ni Qiming, wala siyang nagawa kundi ipalaglag ang bata. Pagkatapos nito, sinubukan ni Qiming na pakalmahin si Xiaomei at nag-hire pa ito ng taong tutulong sa kanya habang ito ay nagpapagaling. Binilhan din niya ito ng maraming mamahaling designer items bilang paraan ng paghingi ng paumanhin at para mapanatili si Xiaomei sa kanyang tabi. Hindi nagtagal, dumating ang karagdagang problema sa kanilang lihim na relasyon. Napansin ng asawa ni Qiming ang kakaibang kilos ng kanyang asawa. Siya ay may mga lihim na tawag sa telepono tuwing gabi, madalas na huling oras ng pag-uwi na may mga malabong dahilan sa trabaho at mahirap ipaliwanag na gastusin sa bank statements nito at dahil dito, hindi iyon pinayagan ng kanyang kutob na baliwalain lamang. Dahil ito ay determinadong malaman ang katotohanan, sinimulan niyang palihim na sundan at imbestigahan ang kanyang asawa at batay sa mga ebidensyang kanyang nakalap, unti-unti niyang naunawaan na may ibang babae sa buhay nito. Sa mga sumunod na araw, nag-hire pa siya ng isang professional private investigator para lalong sundan si Qiming. Hindi naman nagtagal, nakuha ng investigador na ito ang malinaw na larawan ni Xiaomei na nagdodokumento ng hindi maikakailang ebidensya ng ipinagbabawal nilang relasyon ng kanyang asawa. Hawak ang mga larawang ito, hinarap ng asawa ni Qiming ang kanyang asawa at nagbigay ito ng ultimatum. Ito ay kailangan niyang tuluyang putulin ang lahat ng ugnayan niya sa kanyang kabit. Nang mahuli siya ng kanyang asawa at wala na siyang matakbuhan, mabilis na ipinakita ni Qiming ang kanyang tunay na pinili. Simula pa lang, wala na daw talaga siyang balak hiwalayan ang kanyang asawa para kay Xiaomei, kaya nang maramdaman niyang alam ng kanyang asawa ang lahat at galit na galit ito, agad itong lumuhod at humingi ng tawad at nagmakaawa para sa kapatawaran at matigas na nangakong tuluyan ng puputulin ang lahat ng kanyang ugnayan kay Xiaomei at hindi na ito makikipagkita o kukontakin ito kailanman. Ngunit matapos lang pakalmahin ang galit ng kanyang asawa, bumaling ulit si Qiming at muling nakipag-ugnayan kay Xiaomei. Sa katunayan ay wala talaga siyang balak tapusin ang relasyon nila gaya ng kanyang ipinangako sa kanyang asawa. Sa halip, sinabihan niya si Xiaomei na pansamantalang maghiwalay muna sila, maghintay hanggang makalimot ang kanyang asawa at sa kanila muling ipagpatuloy ang kanilang pagkikita at komunikasyon tulad ng dati. Sa isip ni Qiming, marahil gusto niyang makuha ang parehong bagay. Ang panatilihin ang payapang pamilya kasama ang asawa at mga anak habang hindi pinapakawalan ang kanyang kalaguyo. Ngunit hindi tinanggap ni Xiaomei ang ganitong setup. Para sa kanya ay napakarami na niyang ininvest na emosyon at pag-asa sa relasyon kay Qiming at patuloy pa itong nangangarap ng isang kinabukasan kasama siya. Para kay Xiaomei, ang pilit na pag-urong sa dilim, paghihintay ng walang tiyak na panahon ay higit sa kaya niyang tiisin. Sa pagkakataong ito ay gusto niya ng malinaw na sagot. Nais niyang malaman kung anong lugar ang hawak niya sa puso ng lalaki at higit sa lahat, gusto niyang piliin siya ni Qiming sa halip na manatiling anino sa likod ng opisyal na asawa nito. Dahil sa matinding pagtatalo at hindi pagkakaunawaan tungkol sa hinaharap ng kanilang relasyon, nagkaroon sila ng mabagsik na argumento sa inuupahang kwarto sa Main Street.
Matapos ang kanilang labis na pagtatalo, wala pa rin gustong umatras at ang kanilang malamig na alitan ay tumagal ng kalahating buwan. Sa panahong iyon, hindi sila nagkita o nag-usap pero bago pa man naganap ang trahedya, nagdesisyon silang magkitang muli. Noong araw na iyon, nagkasundo sina Kiming at Xiaomi na magkita sa pamilyar na Main Street sa Flushing. Una ay pumunta sila sa isang Chinese restaurant para kumain ng sabay at pagkatapos, bumalik silang pareho sa apartment na nirentahan ni Kiming. Medyo maluwag ang apartment at may 3 kwarto ito at isang sala. Ngunit isa lamang sa 3 kwarto ang nirentahan ni Kiming para sa kanilang pribadong pagkikita ni Xiaomi. Ang 2 natitirang kwarto ay tinitirahan ng pamilya ng landlord at ito ay isang lalaki na nagngangalang Wang na nakatira sa 2 kwarto kasama ang kanyang asawa. Ang 3 kwarto naman ay tinitirahan ng kanyang anak na babae at ng kanyang sanggol. Sa kabuuan, may 4 na tao mula sa pamilya ng landlord na nakatira sa apartment na ito kasama si Kiming bilang nangungupahan. Noong araw ng insidente, umalis ang anak na babae ni Wang para sa kanyang trabaho ng alas 9 ng umaga at hindi ito bumalik hanggang alas 8 ng gabi. Sa buong umaga naman, naroon lang sina Mr. and Mrs. Wang sa bahay at nararamdaman pa nila ang paggalaw ni Kiming sa loob ng kanyang inuupahang kwarto. Bandang alas 12:30 ng tanghali, nagkaroon ng lakad ang pamilya Wang kaya umalis sila sa apartment. Hindi sila nakabalik hanggang bandang alas 5:30 ng hapon. Ibig sabihin, sa loob ng 5 oras na iyon ng hapon mula nang umalis ang mga landlord hanggang sa bumalik sila, walang ibang tao sa apartment maliban kay Kiming. Nang bumalik ang mag-asawang Wang sa apartment ng alas 5:30 ng hapon, napansin nilang mahigpit pa ring nakasarado ang pintuan ng kwarto ni Kiming. Mula sa loob ng kanyang kwarto, maririnig ang tunog ng musika at ito'y napakalakas na umaabot pa sa labas ng kanyang silid. Hindi na ito pinansin ng mga landlord at inisip nilang nagpapahinga o nag-entertain lang ang kanilang nangungupahan sa kanyang pribadong kwarto kaya hindi na nila ito ginambala pa. Lumipas ang oras at bandang alas 8:30 ng gabi, natapos rin ang mahabang araw ng anak na babae ng mag-asawa at bumalik na ito sa kanilang tinitirhan. Pagpasok niya, napansin niyang nakasara pa rin ang pintuan ng kwarto ni Kiming katulad ng sinabi ng kanyang mga magulang at walang palatandaan na may pumasok o lumabas o may kakaibang nangyari. Noong eksaktong 11:23 ng gabi, tuluyan nang nasira ang katahimikan. Biglang narinig ng anak na babae ng mag-asawang Wang ang nakakabahalang tunog mula sa kwarto ni Kiming. Tunog iyon ng mainit na pagtatalo ng lalaki at babae. Ang kanilang mga boses ay lumalakas at ito ay puno ng tensyon at galit. Kasabay ng pagtatalong ito, maririnig din ng bahagya ang mga tunog ng matitigas na bagay na tumatama sa kung saan at ito ay mga mararahas na impact na nagpapakilabot sa nakakarinig. Alam ng anak ni Mrs. Wang na may seryosong nangyayari kaya agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang emergency number na 911. Dali-dali niyang iniulat sa pulis na may nangyayaring kakaiba sa kanilang apartment at kailangan ng agarang tulong. Mabilis na dumaan ang matinis na sirena ng mga pulis sa tahimik na gabi at sinira nito ang katahimikan ng kapitbahayan malapit sa hating gabi. May 2 pulis na ipinadala sa lugar ang mabilis na dumating sa apartment kung saan nagmula ang tawag. Nang pumasok ang 2 opisyal sa loob ng lobby ng first floor, sila'y naggulat sa kanilang nakita. Sa lobby ay nakatayo ang isang Chinese na lalaki. Tahimik ito na parang estatwa at sa kanyang mukha ay walang malinaw na ekspresyon. Sa tabi naman niya, sa malamig na sahig, ay nakahiga ang isang Chinese na babae at hindi na ito gumagalaw. Nang nilapitan ng mga pulis ang babae, napansin nila ang isang nakakatakot na palatandaan sa katawan nito. Ang pantalon niya, lalo na sa may paanan ay basang-basa ng dugo at ang pulang likido ay kumakalat na sa kanyang damit.
Ngunit ang higit na nakakapangilabot ay ang mahabang bakas ng dugo sa likod ng katawan ng babae na nagpapakita na hinatak siya mula sa ibang lugar papunta sa kasalukuyang posisyon nito. Di kalaunan, kinumpirma ng mga pulis na ang Chinese couple sa trahedyang eksena na ito ay sina Kiming at Xiaomei. Ilang minuto matapos dumating ang pulis, sumunod na rin sa crime scene ang mga emergency medical personnel. Agad nilang isinagawa ang pagsusuri at ginawa ang lahat ng posibleng paraan para i-revive si Xiaomei, ngunit sa kasamaang palad, inanunsyo nilang patay na ito sa mismong lugar ng insidente. Pagkatapos, sinimulan ng mga opisyal na sundan ang bakas ng dugo sa sahig upang matunton ang pinagmulan nito. Ang madilim na pulang bakas ng dugo ay nagdala sa kanila mula sa first floor lobby pataas sa second floor. Sa wakas ay huminto sa isang apartment sa ikalawang palapag. Pagdating nila sa pintuan ng apartment, ang unang napansin ng mga pulis ay ang mga dugo na kumalat sa door frame. Ang mga bakas na ito ang nagpatibay sa kanilang paniniwala na mayroong kakilakilabot na nangyari sa loob ng apartment na iyon. Nagpatuloy ang mga opisyal sa pagpasok patungo sa kwarto na nirerentahan ni Kiming. Pagbukas nila ng pinto, agad na sumalubong sa kanilang ilong ang matapang at mabahong amoy ng sariwang dugo. Sa sahig, may mga pool ng dugo at ang ilan ay natuyo na at naging itim na at ang ilan pa ay basa at kumikislap. Ang kutsyon sa kwarto ay basang-basa din ng dugo na para bang may kinatay doon. Ang mga kasangkapan, kabilang na rin ang puting pader ng kwarto, ay may mga mantsa ng dugo at sa sahig naman ay nagkalat ang maraming piraso ng basag na salamin. Maingat na sinuri ng mga pulis ang bawat sulok ng kwarto at hindi pinalampas ang anumang detalye na maaaring mahalagang ebidensya. Nang pumasok sa katabing banyo, natuklasan nila ang dalawang basang-basang rag na itinapon doon na parang ginamit para punasan ang isang bagay. Sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat ng mga investigador, sa loob ng closet ng kwarto, nakita ng mga pulis ang isang laundry bag na nakatago. Nang buksan nila ito, laman nito ang iba't ibang bagay na may mantsa ng dugo kasama ang mga tuwalya at isang tank top ng babae. Tila sinusubukan pa ng salarin na linisin at itago ang mga ebidensya sa crime scene. Nang suriin naman ang nag-iisang lalaki sa eksena, natuklasan din ng pulis ang iba pang ebidensya. Sa paa ni Kiming, pati sa kanyang underwear ay may mga mantsa ng dugo at nang isagawa ng forensic team ang masusing profesional na autopsy, lumabas ang isang kakilakilabot na tindi ng karahasan sa kasong ito. Ipinakita ng pagsusuri na maraming pasa si Xiaomei sa kanyang mukha at itaas na bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang mga labi ay may mga sugat na marahil ay dulot ng malakas na pagsuntok o pagtama ng matitigas na bagay. Ayon pa sa pagsusuri ng forensic expert, bagamat masakit ang mga sugat na ito, wala sa mga ito ang direktang sanhi ng kanyang kamatayan dahil natuklasan ng mga eksperto na sa genital area ni Xiaomei may napakaseryoso at nakakatakot na mga preskong sugat. Pinaghihinalaan ng mga eksperto na siya ay marahas na nilapastangan gamit ang matigas na bagay at bukod pa rito, ang anal area ng biktima ay may matitinding lacerations na malinaw na dulot ng marahas na pag-atake gamit ang malaking matigas na bagay. Matapos tipunin ang lahat ng resulta ng pagsusuri, natapos ng forensic team ang kanilang konklusyon tungkol sa sanhi ng kamatayan ni Xiaomei. Sa resulta ay lumalabas na paulit-ulit siyang tinusok sa pelvic area gamit ang isang matigas na bagay sa isang malupit at walang awang paraan. Ang mga paulit-ulit na pagsuntok sa kanya ay nagdulot ng malawakang pinsala sa kanyang mga internal organs at sa kanyang buong katawan. Sa huli, namatay si Xiaomei dahil sa labis na pagkawala ng dugo at malinaw sa mga otoridad na ang paraan ng kanyang kamatayan ay ginawa sa hindi makataong paraan. Hindi lang basta nais ng salarin na tapusin ang kanyang buhay, kundi nais din niyang pahirapan at abusuhin ito sa pinakamalupit at walang awang paraan.
Kinabukasan naman, pagkatapos ng kakilakilabot na krimen, nagsimula ng seryosong investigasyon ang mga New York Police. Dinala ang pamilya Wang, ang mga landlord na nakatira sa parehong apartment kasama si Kiming sa istasyon ng pulis para magbigay ng pahayag bilang pinakamahalagang saksi sa kaso. Sa interview, kinumpirma ni Ginang Wang na mula nang bumalik sila ng kanyang asawa sa bahay ng alas 5:30 ng hapon hanggang sa dumating ang pulis matapos ang emergency call ng kanilang anak, walang ibang estranghero ang pumasok o lumabas ng apartment. Ang tanging pumasok lamang sa apartment sa panahong iyon ay ang kanilang anak na babae bandang alas 8:30 ng gabi at wala itong kinalaman sa nangyari sa kwarto ni Kiming. Ibig sabihin, sa buong oras mula hapon hanggang sa matuklasan ng krimen, maliban kay Kiming, walang ibang nakipag-ugnayan kay Xiaomei. Ang biktima ay nasa kwarto ni Kiming ng buong araw at ang huling tao na kasama niya, ang tanging may pagkakataon at kakayahan para magdulot ng kakilakilabot na pinsala sa kanyang katawan ay walang iba kundi si Kiming. Batay sa ebidensya na nakolekta sa lugar kasama ang testimonya sa saksi, mabilis na natukoy ng pulis ang nag-iisang sospek sa kasong ito at ito ay walang iba kundi si Wan Kiming, isang 52 anyos na lalaki at mabilis siyang inaresto sa pagpatay kay Xiaomei. Ang nakakatakot sa mga investigador ay ang ugali ni Kiming pagkatapos siyang maaresto. Wala siyang ipinakitang kaba, takot o kahit kaunting pagsisisi. Ang kanyang mukha ay kakaibang kalmado at tila ba parang wala itong kinalaman sa nangyari. Wala siyang sinabi sa mga pulis at wala din itong emosyon sa malagim na kamatayan ni Xiaomei at ang kanyang tanging hiling ay makipagkita sa kanyang abogado. Kasabay ng investigasyon at pag-aresto sa sospek, ginampanan din ng mga pulis ang abiso sa mga kamag-anak ni Xiaomei tungkol sa kanyang kamatayan. Nang tanungin ng kanyang asawa tungkol sa relasyon ng kanyang asawa at ni Kiming, inamin ng lalaki na alam niyang kilala ng asawa niya si Kiming, ngunit iginiit niya na wala siyang kaalaman na may affair ang kanyang asawa sa mas matandang lalaking ito. Noong 3 ng Nobyembre, 2 araw lamang matapos ang kakilakilabot na pagpatay, dinala si Kiming ng mga pulis palabas ng NYPD's 109 Precinct. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay, isinakay siya sa isang itim na sasakyan at dinala sa korte para sa kanyang unang pagharap sa kasong murder laban sa kanya. Siya ay ginabayan palabas ng istasyon ng mga pulis at ang kanyang walang emosyong anyo ay nakatawag pansin sa media at sa lokal na Chinese community na nagmamasid sa kaso na puno ng pagkabigla at galit. Sa pagdinig naman sa korte, unang beses na nagsalita si Kiming tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Sa kakaibang kalmadong ugali, mariin niyang idineklara na ang pagkamatay ni Xiaomei ay walang kinalaman sa kanya, inosente daw siya at hindi siya ang pumatay dito, at upang patunayan ang kanyang pagka-inosente, ikinuwento ni Kiming ang kanyang bersyon ng pangyayari sa araw na iyon. Inamin niya na nagkasundo daw silang magkita sa Main Street sa Flushing. Pumunta sila sa isang Chinese restaurant at kumain ng magkasama. Pagkatapos kumain, bumalik sila sa apartment na rinentahan niya, ang kwarto na kadalasang ginagamit nila sa kanilang mga lihim na date. Iginiit niya sa buong oras na naroon sila sa apartment, walang ibang pumasok o lumabas at wala ring third party na lumitaw. Ayon pa sa testimonya ni Kiming, pagbalik nila sa kwarto, uminom daw sila ng kaunting alak. Pagkatapos, sinabi daw ni Xiaomei na gusto niyang lumabas para manigarilyo. Hindi niya ito pinansin at pinayagan daw niya itong umalis. Pagkatapos ay umupo siya sa isang silya at unti-unting nakatulog daw marahil dahil sa epekto ng alak. Nang magising daw siya, laking gulat niya nang matuklasan na hindi na humihinga si Xiaomei at wala na itong palatandaan ng buhay. Sa kanyang takot ay dinala daw niya si Xiaomei pababa at tumawag sa 911 upang iulat ang emergency. Nang tanungin siya ng prosecutor tungkol sa nakakatakot na dugo sa kanyang kwarto at sa malupit na pinsala sa katawan ng biktima, umiling lang si Kiming at sinabi na wala siyang ideya kung saan nanggaling ang mga dugo.
Tila ba nagsasalita siyang hindi siya kasangkot na para bang ang kwarto mismo ang nagbago habang siya'y natutulog. Ang testimonya ni Kiming ay malinaw na isang pilit at sablay na katangkwento at puno ito ng butas at di makatwirang kontradiksyon. Pagkatapos makinig, ipinahayag ng presiding judge ang malalim at seryosong pagdududa sa buong testimonya. Ang tanong ngayon ng mga investigador ay paano nagkaroon ng maladagat ng dugo ang isang kwarto habang siya ay simpleng natutulog lamang. At higit sa lahat, paano lalabas ang ganoong kakilakilabot na sugat sa katawan ng biktima nang walang interbensyon ng isang tao. Dahil sa napakaraming ebidensya at sa di kapanipaniwalang testimonya ng akusado, inutos ng judge na hindi siya palayain at manatili sa kustudiya habang naghihintay ng paglilitis. Sinampahan ng prosekusyon si Kiming ng kabuoang 6 na mabibigat na kaso, kabilang ang second-degree murder at aggravated sexual abuse. Bukod pa rito, sinampahan siya ng kasong tampering with evidence batay sa malinaw na pagsisikap na linisin at itago ang crime scene kasama ng iba pang kaugnay na ebidensya. 6 na araw matapos ang unang pagdinig sa korte, muling dumalo si Kiming sa kanyang ikalawang pagdinig, ngunit sa kabila ng lumalaking ebidensya laban sa kanya, matigas pa rin niyang pinapanatili ang kanyang posisyon at tumangging aminin ang alinman sa mga kaso. Nanatili din siyang malamig at walang emosyon katulad noong una siyang inaresto. Pagkatapos suriin ang sitwasyon, itinakda ng judge ang ikatlong formal na pagdinig noong Enero 25 taong 2022 upang mabigyan ng sapat na oras ang parehong panig na ihanda ang kanilang argumento at ebidensya. Gayunpaman, ang COVID-19 pandemic na kumakalat noon sa buong mundo ay lubos na nakaapekto sa operasyon ng sistemang hudikatura ng Amerika. Bilang resulta, patuloy na naantala ang kaso ni Xiaomei at noong ika-26 ng Setyembre taong 2024, halos 3 taon matapos ang krimen, na ipagpatuloy sa wakas ang paglilitis kay Kiming. Matapos suriin ng hukuman ang lahat ng ebidensya, idineklara ng hurado na si Kiming ay nagkasala sa lahat ng 6 na kaso na isinampa ng prosekusyon. Noong ika-8 ng Oktubre taong 2024, halos 2 linggo matapos ibigay ng hurado ang hatol na guilty, idinaos ang opisyal na pagdinig para sa sentencing ni Kiming sa Queens County Supreme Court. Siya ay nahatulan ng 25 taon hanggang habang buhay na pagkakulong sa bilangguan. Ibig sabihin, si Kiming sa pinakamabuting sitwasyon ay kailangang makulong ng hindi bababa sa 25 na taon bago siya pwedeng isaalang-alang para sa parol, at sa pinakamasamang sitwasyon naman, gugugulin niya ang natitirang buhay niya sa likod ng rehas. Matapos basahin ang sintensya, binigyang diin ng Queens District Attorney na si Kiming ay isang labis na mapanganib na tao sa lipunan, isang individual na kayang gumawa ng hindi kapanipaniwalang kalupitan. Sa mata ng mga nakakaalam sa krimen, nananatiling isang misteryong tanong pa rin kung bakit naging napakalupit at mabagsik ni Kiming kay Xiaomei sa mga huling sandali nito. Sa kasamaang palad naman, wala talagang makakaalam ng eksaktong sagot nito. Mula sa oras ng kanyang pag-aresto hanggang sa kanyang huling hatol, matigas niyang itinanggi ang krimen. Gayunpaman, batay sa komplikadong relasyon ng dalawa sa loob ng 2 taon, may ilang posibleng hinuha. Posibleng noong araw ng kanilang pagkikita, matapos ang kalahating buwan ng tensyon at malamig na Cold War, maaaring muling hiniling ni Xiaomei kay Kiming na iwan niya ang kanyang asawa upang opisyal na silang magkasama. Ngunit maaaring tumanggi si Kiming dito at ang tuwirang pagtanggi niya ay maaaring nagpasiklab ng matinding argumento sa kanilang pagitan. At marahil ay habang lumalala ang kanilang pagtatalo, maaring tuluyang nawala ng kontrol si Kiming. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Sa paglingon natin sa buong trahedyang ito, hindi maiwasan ang malalim na kalungkutan at pagninilay sa aral na iniwan nito.
Ang kwento ni na Xiaomi at Kiming ay hindi lamang isang kaso ng pagpatay sa loob ng Chinese community sa New York, kundi isa rin itong salamin ng madilim na sulok ng puso ng tao. Ang di masukat na kahihinatnan ng mga lihim na relasyon at ang presyo ng maling desisyon sa buhay. Ang kasong ito ay isang babala din tungkol sa pakikilaguyo at ang nakatagong panganib na dala nito. Kapag ang dalawang tao ay pumasok sa isang lihim na relasyon, hindi lang nila niloloko ang kanilang mga asawa, kundi inilalagay din nila ang kanilang sarili sa mga sitwasyong wala silang kontrol. At bago ako tuluyang magpaalam, ay kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay gaya ng dati, huwag mo kalimutang ilagay ang iyong saloobin sa comment section at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.